Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Maganda balita, nagbabalik na rin po sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan nating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nilinaw ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na hindi muna nila gagamitin ang e-wallet application sa kasalukuyang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga tsuper. Anya, ito'y dahil sa pangamba na hindi totoong tao o driver ang mga benepisyaryo. Kaugnay pa rin ito ng naitalang discrepancy sa listahan mula sa mga Transport Network Company o TNC. Kung itutuloy ang cash distribution gamit ang e-wallet, sinabi ni Gatchalian na aabot sa mahigit 2.7 bilyong piso ang maaaring mawala sa pondo ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, kailangan muna magpasa ng kompleto at verifikadong listahan ng mga TNC para mas maipamahagi ng maayos ang mga ayuda. Kailangan namin mag-verify at mag-validate na una, totoong mga tao ba itong pinag-uusapan natin? Pangalawa, totoong mga driver ba sila? Kasi ang DSWD, in this scenario, hindi kami ang gumagawa ng listahan. Ang gumagawa ng listahan, lalo na doon sa mga yung mas interested doon sa mga MC Taxi, TNVS, at saka yung mga service delivery. Ang gumagawa ng listahan ay yung mga kumpanya mismo. So, bakit hindi natin pwede gamitin yung e-wallet now? Kasi nga hindi namin ma-verify yung totoong mga tao at totoong mga driver kasi galing sa bus. Samantala, binansagang junk list ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang listahan ng mga benepisyaryo ng cash assistance na ibinigay ng mga Transport Network Company o TNC. Ani Gatchalian, malaking bahagi ng kaguluhan sa pamamahagi ng cash assistance sa mga driver ng MC Taxi, Delivery Service App at Transport Network Vehicle Service o TNVS ay dahil sa listahang isinumite sa kanila ng mga TNC. Anya, maituturing kasing basura ang listahan dahil paulit-ulit na ang insidente at hinaing ng mga driver na wala sa listahan ng payout. Dagdag ni Gatchalian, ang masakit pa rito, sa DSWD agad ang bagsak ng gayong hindi naman sa kanila nang galing ang listahan ng mga benepisyaryo. Eto, pinangakuan kami ng clean list. Pagdating namin sa labas, hindi pala clean list, it's a junk list. Na-use the word junk. Basura kasi yung sinabmit ng mga PNC. Ang pahayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Suportado ng ilang transport group ang paggamit ng electric vehicle o EV bilang isang public utility vehicle o PUV. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, napapanahon na ang paglipat ng bansa lalo na ang mga nasa public transport sector sa mga electric vehicle. Anya hindi na kasi maikakaila ang napakalaking epekto ng patuloy na pagtaas ng petrolyo sa kabuhayan ng mga tsuper at operator. Sa panahon nito na krisis tayo, hindi lang sa ating bansa, ang buong mundo ay krisis ngayon sa petroleum product, ito na yung pagkakataong mag-switch na tayo sa e-vehicle. Si Pasang Mazda President Obet Martin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, itinuturing naman ng Global Electric Transport o GET Philippines na ito na ang tamang panahon para sa malawakang electric vehicle transition ng Pilipinas. Ayon kay GET Philippines President Sigfrido Tinga, ito na ang sagot upang mabawasan na ang oil dependence ng Pilipinas at makalipat ang bansa sa mas malinis na porma ng enerhiya at transportasyon. The time is now, and I think the government doing this and supporting this is such a big deal. No? So this is a major problem for the transport sector. No? Pero yung sila ngayon nagtutulong para ma-electrify yung this is the right long-term solution. Napahayag ni GET Philippines President Sigfrido Tinga. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, kinumpirma ng Department of Justice na nakasalalay sa batas at prosesong legal ng bansang Czech Republic ang petsa ng pag-uwi ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, determinado ang gobyerno na gamitin ang lahat ng lehitimong legal na remedy. Ngunit sinabi ni Martinez na nakasalalay pa rin ang pagbabalik niko sa patuloy na pag-uusap ng mga opisyal ng dalawang bansa at sa mga umiiral na proseso sa ilalim ng batas ng Czech Republic at ng international law ang timeline at paraan ng pagbabalik ng dating mambabatas. Malalaman sa magiging dialogo kung deportation, extradition o paggamit ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC, UNCAC, na parehong nilagdaan ng Pilipinas at Czech Republic ang magiging paraan para mapauwi si Zaldico. Including but not limited to deportation, extradition, as well as the invocation of the United Nations Convention Against Corruption, or yung UNCAC, which the Philippines and the Czech Republic are signatories. But with the understanding that the Philippine government is mindful that this matter involves domestic laws of the Czech Republic, judicial processes, and data privacy regulations of a sovereign state. So we approach this engagement with full respect for Czech legal procedures and with the understanding that the process may require time to complete properly. Ang pahayag ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na kinakailangang personal na humarap sa paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Ito ay matapos kumpirmahin ng Pre-Trial Chamber 1 ang charges laban sa kanya. Ayon kay ICC spokesperson Orian Mallet, malinaw sa Rome Statute na dapat ay naroon ang akusado sa panahon ng paglilitis. Sa ilalim ng mga
Patakaran ng ICC maaaring pansamantalang alisin ang akusado sa courtroom kung sakaling makakaabala siya sa paglilitis. Ngunit bibigyan pa rin siya ng pagkakataong sundan ng proceedings sa pamamagitan ng communication technology at makipag-ugnayan sa kanyang abogado. Gayunpaman sinabi ni Mallet na ang ganitong hakbang ay gagamitin lamang sa exceptional circumstances. The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Pretrial Chamber 1 concluded that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. Yan si International Criminal Court spokesperson Orian Mallet. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa ring balita, inilarawan naman ni International Criminal Court o ICC listed counsel at common legal representative of the victims, Attorney Gilbert Andres, na isang sagot sa kanilang mga panalangin ang pag-usad sa trial stage ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito'y kaugnay pa rin ng madugong war on drugs. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Andres na maituturing itong malaking hakbang para sa katotohanan. Ito'y upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng madugong gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Idinitalya rin ni Andres kung ano-ano ang mga susunod na proseso bago maganap ang aktual na paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Presidency po, sila po yung magko-constitute. Sila po ang magtatalaga kung sino po yung trial chamber po na maglilitis sa akusado. Tawag po sa kanya ngayon ay akusado na Mr. Rodrigo Roa Duterte. At kung ma-constitute na po, ang trial chamber, ang next step naman po, magkakaroon po ng conference ang mga abogado ng parties at participants. So kasama po kami dyan bilang common legal representative of the victims. At magkakaroon po ng mga disclosures po, proceeding. Ibig sabihin, maglalatag po ang mga parties kung sino po ang kanilang mga testigo, ano po ang kanilang mga ebidensya. At after po nyan, sa preparation for trial ay magsa-start po yung trial. International Criminal Court listed counsel at common legal representative of the victims, Attorney Gilbert Andres. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naglabas na ng pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment hearing laban sa Vice Presidente na isinasagawa ng Vice Presidente ng House Committee on Justice. Ayon sa isa sa mga abogado ni Duterte na si Attorney Michael Powa, may mga ebidensya rin naman silang ipipresenta sa pagdinig. Ngunit sinabi ni Powa na ilalabas lang nila ito sa oras na umakyat na sa Senado ang impeachment complaint at ito ay pumasok na sa trial stage. Hirit pa ng abogado, hintayin umano ng mga mambabatas ang mga ilalatag nilang ebidensya upang salagin ang mga ipinupukol sa Vice Presidente. I'm not saying false yung mga lumalabas. All I'm saying is we have to be cautious, especially with the way things are being presented. And ang panawagan namin is hintayin nila kami. Hintayin nila na kami naman ang magpresenta ng aming ebidensya para pabulaanan lahat ng mga lumalabas ngayon laban sa ating Vice Presidente. Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita,
Bagamat wala ng malaking apoy na nakikita sa ibabaw ng Navotas Sanitary Landfill, nagbabala ang eksperto laban sa tinatawag na subsurface combustion o ang patuloy na pag-apoy ng basura sa ilalim ng lupa. Sa programang Usap-Usapan, sinabi ni Dr. Jello Apostol, Environmental Health Specialist mula sa Ateneo Center for Research and Innovation o ACRI, na ito ang dahilan ng patuloy na pagbuga ng mga lasong kemikal sa hangin na hindi nakikita ng mata. Bagamat wala na po tayo masyadong nakikita na apoy sa surface or sa labas, ang nangyayari po ngayon yung tinatawag na subsurface combustion o yung pagsunog ng basura sa ilalim ng lupa. At yun po ang nagdudulot ng patuloy na pag-emit ng mga masasamang kemikal sa ating hangin. Agad ng Sabado, itinala ang antas ng air quality sa northern part ng Metro Manila, partikular sa Malabon, Caloocan at Valenzuela na nasa unhealthy for sensitive groups hanggang very unhealthy, habang nasa fair to good na antas ang ibang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Samantala, umabot na rin ang masamang kalidad ng hangin sa mga karatig na probinsya tulad ng Bulacan at Bataan dahil sa direksyon ng hangin. Paliwanag ni Dr. Apostol, para sa mga bata, matatanda at mga individual na may sakit sa puso o baga gaya ng asthma, nangangahulugan ang kategoryang unhealthy ng mataas na tsansa na makaranas ng sintomas o lumala ang kasalukuyang kondisyon kapag lumabas ng bahay. Sa mga lugar na nasa very unhealthy level, maaaring makararanas ng pangangati ng mata, pananakit ng lalamunan at pag-ubo kahit ang mga itunuturing na malusog. Pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na manatili sa loob ng bahay, isara ang mga bintana at gumamit ng nararapat na face mask kung talagang kailangang lumabas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Higit pa sa polusyon sa hangin ang banta ng nasusunog na sanitary landfill sa Navotas. Sa panayam sa programang Usap-Usapan, sinabi ni Dr. Jello Apostol ng Ateneo Center for Research and Innovation o ACRI na mayroon din itong synergistic effect. Anya, dumadagdag sa nararanasang init sa apektadong lugar ang matinding init na dulot ng sunog at maaaring mag-trigger ito ng mga seryosong kondisyon gaya ng heart attack. Maganda rin kung maintindihan ng ating mga tagapakinig na hindi lang air pollution ang problema natin yun. Napakainit din no? May nakikita po tayo ng synergistic effects, no? So, alam po natin na ang pollution sa hangin, maaari po yung mag-cause ng atake sa puso, for example. Pero yung sobrang init din po can cause that as well, no? So, kumbaga, may nakikita po tayo na paghahalo o yung synergism ng iba't ibang mga environmental challenges we're facing. Bukod sa init, binigyan diin ni Dr. Apostol na hindi dapat baliwalain ang mga kakaibang nararamdaman ng katawan, partikular na ang pagkakaroon ng metallic taste o lasang bakal sa bibig. Paliwanag niya, indikasyon kasi ito na naiipon na ang chemical o chemical load sa katawan ng tao mula sa dalawang pangunahing pinagmulan, heavy metals o mga mabibigat na metal mula sa nasunog na basura at sulfur dioxide maging acidic gases. Paalala ni Dr. Apostol, upang maprotektahan ang sarili, pinapayuhan ng publiko na hanggat maaari umalis muna o lumayo sa mga lugar na direktang apektado ng usok, gumamit ng angkop na mask at laging tignan ang pinakabagong air quality index bago magplanong lumabas ng bahay. Una nang iniulat ng lokal na pamahalaan ng Navotas na mahigit 300 mga residente ng barangay Salambao ang namamalagi ngayon sa evacuation centers para makaiwas sa usok mula sa nasusunog na landfill. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, malaking sindikato ng peking sigarilyo sa Negros na lansag. Police Major isinangkot ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Si Ray Ferrer sa report.
Aabot sa 784 na milyong pisong halaga ng peking sigarilyo ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawang operasyon sa Negros Island Region. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nabuwag ang isang malaking sindikato na sangkot sa illegal na tobacco trade. Sa operasyon, 15 manggagawa ang nasagip at 10 Chinese national ang naaresto na wala umanong sapat na dokumento. Isang aktibong police major na umano'y sangkot sa operasyon ang nasa kustodiya na rin at iniimbestigahan. Natuklasan na ginamit ang Bacolod City bilang imbakan, habang sa Bago City naman isinasagawa ang produksyon ng peking sigarilyo. Sinabi ni Rimulya, ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na kalakalan na nagdudulot ng bilyong pisong kawalan sa buwis ng gobyerno. Ang mga naaresto ay maaaring maharap sa kasong paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. ASEAN nanawagan ng ganap na pagpapalaya sa mga bilanggo sa Myanmar. Mag-uulat si EJ Lazaro. Ipinanawagan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang tuluyang pagpapalaya sa lahat ng nakadetine sa Myanmar, kasunod ng pagpapalaya sa mahigit 4,000 bilanggo nitong Abril. Sa inilabas sa pahayag ng ASEAN Chair, kinilala nito ang pagpapalaya sa mga bilanggo bilang positibong hakbang, lalo na ang paglaya ni dating Pangulong Yu Win-myint. Gayunman, iginit ng ASEAN Chair ang agarang pagpapalaya sa mga natitira pang bilanggo, kabilang si Daw Aung San Suu Kyi, bilang bahagi ng pagsusulong ng tunay na pagkakasundo at kapayapaan sa bansa. Pinuri rin ito ang pagbibigay amnestiya sa ilang ASEAN nationals at inaasahan ang kanilang ligtas sa pagbabalik sa kani-kanilang bansa. Kasabay nito, muling binigyang diin ng ASEAN ang kahalagahan ng 5-point consensus bilang pangunahing gabay sa pagresolba sa krisis politikal sa Myanmar. Nanawagan din ang grupo sa agarang pagtigil ng karahasan, lalo na laban sa mga sibilyan, at hinikayat ang lahat ng panig upang makapaghatid ng humanitarian assistance. Nauna nang inanunsyo ng Myanmar ang pagbibigay ng amnestiya sa 4,335 na mga bilanggo, kasabay ng pagdiriwang ng kanilang bagong taon na ginaganap tuwing Abril. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pa balita, umabot sa record-breaking na $35.6 billion ang kabuang remittances na ipinadala ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Pilipinas noong taong 2025. Katumbas ito ng humigit kumulang 2 trilyong piso. Ito ang iniulat ni Commission on Filipinos Overseas o CFO Senior Immigrant Services Officer Warner Dawal sa panayam ng Radyo Pilipinas Road Service sa programang Bridges on Air. Malaki aniya ang papel ng pondong ito sa paglago ng bansa matapos mag-ambag ng 7.3% sa gross domestic product o GDP ng bansa. Dahil dito muling binigyang diin ng CFO ang kahalagahan ng tamang paggamit sa mga perang ito para sa tunay na pag-unlad ng ekonomiya. Dala ang battle cry na diaspora engagement, aktibong isinusulong ng CFO ang Peso Sense Project. Layunin ng programang ito na maturuan ang ating mga kababayan sa abroad na maging financially literate o marunong humawak ng pera. Paalala ng CFO na hindi habang buhay ang pagingibang bansa. Kaya naman katuwang ang ahensya sa ilalim ng Peso Sense Project, natitiyak na ang bawat pisong pinaghihirapan sa labas ng bansa mapupunta sa mga bagay na makabuluhan at makatutulong sa kinabukasan ng kanilang pamilya at ng bansa. Alam naman po natin ang pangingibang bansa ay hindi naman po yan parang habang buhay ay diyan na po tayo. So tinutulungan natin po sila sa pamamagitan ng programang ito kung paano ang tamang pag-iipon, pag-budget, pag-invest at pagtatayo ng negosyo. Ngayon, ganun din po sa mga kamag-anak na beneficiaries na nakaka-receive po ng mga remittances nila. We make it sure po na inform din po yung mga kamag-anak nila na nakakatanggap ng remittances nila. Kasi meron tayong parang battle cry sa CFO na kailangan ng diaspora engagement po natin. Alam niyo po ba na last 2025,
35.6 billion US dollars po ang remittances na nadala po ng mga overseas Filipinos sa Philippines. Bali kung convert natin to sa pesos, 2 trillion pesos po. Ito po ay nakatulong sa atin sa ating GDP ng 7.3% po ang naiambag nito sa ating ekonomiya. Kaya napakalaking napakahalaga na yung mga remittances ng mga kababayan natin ay nagagamit sa maayos na paraan po para makatulong po sa economic development. Commission on Filipinos Overseas CFO Senior Immigrant Services Officer Warner Dawal. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang paglakas ng impluwensya ng Peso Sense Project ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service sa programang Bridges on Air, sinabi ni Commission on Filipinos Overseas, CFO Senior Immigrant Services Officer Warner Dawal, na kinikilala ngayon ang programa bilang isa sa pinaka-epektibong online community para sa pagbabahagi ng kaalaman sa pinansyal. Ani Dawal, malaki ang tiwala nila sa kapangyarihan ng information dissemination upang maiparating ang layunin ng programa. Dahil marami ang nagnanais matuto ngunit nahihirapan sa mahal na singil ng mga financial mentors, nagsisilbing free online mentor ang Peso Sense Facebook page. Dito malayo nakakapag-usap at nakakapagbahagi ng mga ideya ang mga Pinoy sa loob at labas ng bansa ng walang anumang bayad. Bukod sa Facebook, mayroon ding official website ang Peso Sense na naglalaman ng mga libreng online modules na maaaring ma-access ng sinuman. Upang mas mapalawak ang kaalaman ng mga OFW at kanilang pamilya, naglulunsad din ang programa ng isang online talk show kung saan nag-iimbita sila ng mga eksperto at kinatawan mula sa malalaking institusyon tulad ng Land Bank, Go Negosyo at RCBC upang talakayin ang mga oportunidad sa pagnenegosyo at tamang pagbabangko. Sa pamamagitan ng mga digital platform na ito, pinatutunayan ng Peso Sense na abot kamay ng mga bawat Pilipino ang tamang edukasyon sa pera. Marami po tayong platform na ginagamit sa Peso Sense kasi naniniwala tayo na pag information dissemination, yan po ang isa sa pinaka-effective na paraan para ma-convey po yung ating program. Halimbawa po yung ating Peso Sense website. Meron po tayong website kung saan meron po tayong mga online modules na pwedeng masagutan ng ating mga kababayan worldwide. Libre po yun. Meron din po tayong Facebook page na Peso Sense na ngayon po ay mayroon na po 3.9 million followers po. Isa po sa mga leading government-owned Facebook page ng ating pong pamahalaan. Bali doon po, ginagamit po natin itong Facebook page para ma-convey po yung ating mga messages. Tapos nag-share po ng mga different tips kung paano po mag-ipon, mag-invest. It's an online community po ng pag-share ng mga ideas. Ang mga kababayan talaga natin, gusto nila talagang matutong financially. Napakamahal po kung kukuha po tayo ng mga parang financial mentor, magbabayad pa tayo. So, parang sa pamamagitan ng Peso Sense, parang nakakuha po sila ng libreng online mentor para sila man po ay matuto, magkaroon ng financial knowledge po. Commission on Filipinos Overseas CFO Senior Immigrant Services Officer Warner Dawal. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kumpiyansa ng mamimili umangat sa Quarter 1 ng 2026 habang bumaba naman ang business confidence bunsod ng tensyon sa gitnang silangan batay sa survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Bahagyang bumuti ang kumpiyansa ng mga mamimili sa unang quarter ng 2026 ayon sa pinakahuling Consumer Expectation Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Iniuugnay ito sa inaasahang pagtaas ng kita, mas matatag na trabaho, pagkakaroon ng karagdagang pinagkukunan ng kita at mas maraming miyembro ng pamilya na papasok sa workforce. Gayunpaman, hindi kasing positibo ang pananaw para sa mga susunod na panahon kung saan bumaba ang kumpiyansa para sa second quarter. Samantala, bumaba naman ang kumpiyansa ng mga negosyo sa Pilipinas nitong Marso at para sa mga susunod na quarter dulot ng pangamba ng mga pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng kaguluhan
sa gitnang silangan na nagpapahina ng paggastos ng mga mamimili batay sa pinakahuling Business Expectation Survey ng BSP. Ayon sa Central Bank, naapektuhan ito ng kawalang katiyakan dulot ng tumitinding geopolitical tension at patuloy na inflationary pressures. Nakahanda naman ang BSP na magpatupad ng angkop na polisiya sa pananalapi kung magdudulot ng mas matinding inflation ang pagtaas ng presyo ng langis. Naglabas na rin ang BSP ng mga hakbang upang matulungan ng mga bangko ang mga apektadong kliyente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Balita sa ibayong dagat. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect na sangkot sa pagpaputok ng baril sa ginanap na White House Correspondents' Dinner sa Washington Hilton. Natukoy ang suspect na 31 anyos na lalaki mula sa California. Sa ulat ng CNN, mabilis na ilikas mula sa entablado si President Donald Trump at kumpirmadong ligtas ito pati ang mga miyembro ng kaniyang gabinete. Ayon kay President Trump, armado ng maraming armas ang suspect at sinubukang pasukin ang isang security checkpoint bago naganap ang pamamaril. Sinabi ni U.S. Attorney for the District of Columbia, Jeannie Pirro, mahaharap ang suspect sa mga kasong assault on a federal officer using a dangerous weapon at ang paggamit ng baril sa isang krimen. Iniulat din na isang U.S. Secret Service agent ang tinamaan ng bala sa kanyang protective gear at agad na isinugot sa ospital para magamot. Kasalukuyan pa iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo ng suspect sa naturang pag-atake. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan po ang pagbabalita sa mga kaganapan para sa ating regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news. Kaso ng dengue sa lalawigan ng Cagayan bumaba ayon sa Provincial Health Office. Magbabalita si Dina Villacampa. Guminikak imataki ta dengue ta probinsya na Cagayan. Base ta datos sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESO na Provincial Health Office, nasitak ta 42.4% o 397 inalista nga nagka-dengue mamegafo Enero adeta Abril sa mga dagon gumikak. Kumpara ta 689 nga kaso ta kaparehong at tiyempo ta napasa nga dagon. Iili na Santa Ana ipinakakaruan tumunok ito Gigaro City and magkataluy aparita kakaruan ta kaso. Ipazitak na dengue cases sa probinsya igafuta kamu natutulay nga na imawak nga makwata pero merayuta nakaginataki. Miski guminikak ikikidaw na Provincial Health Office na ari dapat magpakumpiyansa ikagayano ira no ari ituloy-tuloy laman ipakapakareno tapalevo ariyan ipwede pabalayan na lamu ira andre insadida nga magpakonsulta tapeno maagapan inakagingataki. Yato ni balita nagafuta syudad na tugigaraw yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. National Irrigation Administration o NIA at Don Mariano Marcos Memorial State University lumagda ng kasunduan para mapalakas ang pagbuo ng kooperatiba ng mga Irrigators Association sa Cordillera. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita.
Nagpirma ti maysa a katulagan ti National Irrigation Administration ken Don Mariano Marcos Memorial State University tapno maipatungpal ti training of trainers amang suporta iti panangpatibker ken panangpasaya at ti pannakabukal dagiti kooperatiba dagiti Irrigators Association iti rehiyon. Dahil ket paset ti programa ti gobyerno amang pasaya at iti panagserbi ken panangipaay iti tulong kadagiti mannalon babaan iti aktibo apan nakabukal dagiti kooperatiba nga agserbi kas business arm dagiti Irrigators Association. Dagiti kooperatiba ket agbalin adalan iti napartak ken nasayaat apan nakaitulod ti suporta manipod iti ahensya ti gobyerno ken NGOs. Iti Memorandum of Understanding tiniya ken Cooperative Development Authority pangipaay dagitoy iti technical ken institutional at tulong kadagiti opisyal ken miyembro dagiti IA pakairamanan ti capability building para iti panakaipasdag ken panangpabilag iti kooperatiba. Agtultuloy met ti capability development dagiti Irrigator Services Cooperative maibasar iti training needs assessment tapno mapapigsa ti abilidad dagitoy iti epektibo apan nangimaton iti kooperatiba. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 87 milyong pisong halaga ng rice subsidy inilaan para sa mga benepisyaryo sa Calamba City, Laguna. Detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Naglaan ng pamahalang nasyonal ng 87 milyong pisong halaga ng rice subsidy para sa mga benepisyaryo sa lungsod ng Calamba, Laguna. Ayon sa pabalid ng pamahalang lungsod, bukod pa ito sa 87 milyong piso na inalaan ng pamahalang nasyonal para sa local infrastructure projects sa lungsod. Idinagdag pa ng pamahalang lungsod na mamibigyan ng may kabuwang 50 milyong pisong halaga ng fuel subsidy ang nasa 11,000 jeepney at tricycle operators at drivers association sa lungsod ng Calamba na naapektuhan ng pagtaas ng krudo dulot ng krisis sa Middle East. Nauna na napagbigay ang DSWD ng 5,000 pisong cash relief assistance sa first batch na mahigit 3,000 tricycle drivers sa lungsod. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Munting bahay project ng Philippine National Police o PNP ipinagkaloob sa isang benepisyaryo sa San Miguel, Catanduanes. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Formal ng pigtaukan PNP ang munting bahay project sa benepisyaryong si Ruth Chope sa San Miguel, Catanduanes. Ginibo ang turnover ceremony sa panginganot kan Catanduanes First Provincial Mobile First Company sa irarom kan pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Romel Santos. Sigun sa RPSB San Marcos, napili nindang benepisyaryo si Chope makalis ang ginibong needs assessment survey sa barangay. Nagluluwas subuot sa pagsusuri na siya ang kabali sa pinakatios na residente sa lugar asin nakaistara sa sadit asin kung marahay na istarana. Sigun sa mga otoridad, parte ang proyekto kan sa indang advokasya sa pagtabang sa komunidad asin pagsusulong kan mga programang pangkaunlaran. Obheto kan munting bahay project na makapagtaonin marahay asin salbadong harong sa mga nangangaipong namamanuaan kasabay kan pagpapakusog kan koordinasyon sa paglutanan kan kapulisan asin komunidad. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 10th Infantry Division patuloy sa paghahanap sa mga hindi aktibong NPA sa kabila ng pagiging insurgency-free ng mga lugar na sakop nito. Narito si Armando Feriquito ng RP Davao. Bisan pa man o gideklara na nga insurgency-free na ang mga dapit nga sakop sa 10th Infantry Division, padayon gihapon ang ilang pagpaningkamot nga pangitaon ng mga inactive member sa New People's Army kon NPA aron sila hingpit na makabalik sa sabakan sa gobyerno. Sumala ni 10th ID Public Affairs Office Chief Ruben Gadot
gihimo nila kini nga lakang aron masigurong hadili na sila makabalik sa maong armadong grupo. Gipaniguro sab sa militar nga kun mo surrender ang maong mga individual, tabangan sila sa pagproseso sa mga benepisyo gikan sa gobyerno sama sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP aron makasugod sila sa ilang bagong kinabuhi. Gani doon na napulo ka mga inactive nga miyembro sa New People's Army ang mitahan sa ilang kaugalingon dungan sa pagsurrender sa tulo ka mga improvised nga armas ngadto sa kasundaluhan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bangsamoro Government mas pinapaigting ang licensing at monitoring firearms sa pamamagitan ng pagsusulong sa isang sistema. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. So firearms, anta ka mga timbak sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na kataguan sa mas strikto. Siko kap lisensya agu kap monitora sa isagyang kaiyang mga probinsya mapad sa region na BARM. Maana na sulangwan na adi na magigimuian na firearms anta ka mga timbak. Blagid sumata sa gumababa agu piklas yan na katagu sa isa ka system o sistema centralized sa karigulitro ng mga ulwantan sa gobyerno sa isa BARM. Ay malaan tapyan na so kapag ilaya ko lang na firearms sa gutimba kasi idin mapapadalam ko kapsiyo pa ko kalilintad sa lango na ingad ang mapapadalam sa BARM region. Inisubmit member of the Parliament Omar Yasser Sema so Parliament Bill number 455 or the Bangsamoro Comprehensive Gun Control and Regulation Act. Yan kaya Parliament Bill o ma-approve na matatagurun so outlines sa regional framework o kap konsolidita o mga firearms sa gutimbak si ko kap registeraron o mga bangsatano ang makaukit sa digital tracking ago uniform licensing procedures. Ad na pangbalan pa na Firearms Information Management System akabuloy official database kulang na registered ang mga timbak sa entire region. Yang kaya system na pagkatrack yan so kinakutimbak kagukaylay niyang gagaan o miya ka-comply sa mga requirements sa ibabagay gobyerno para ko legal ownership o kaawid o firearms. Pagpan sa giyang kana na digital system na mapapadalam rumpan so stricter requirements dataro background check, mental health evaluation, drug testing na mandatory safety training sa di dala mas standardized licensing process coordinated daya sa mga national authorities. Ipapanalo panaya para kukambali sa Bangsamoro Interagency Coordinating and Monitoring Committee ang takabiyam CMC. Ayaw tuwa puguluan no nagyang kaiya opisina ang Ministry of Public Order and Safety, agu composite of Philippine National Police, Ministry of Interior and Local Government at MILG agupad as supporting government agencies. Kapadrumpan nagyang kaiyabang sa Moro Darul Ifta para ko kapag integrita, ko kapangitaban o kakuha sa timbak mi pantagpaman si ko kitab o agamatano Islam. Ibaratugyan kaya kitab na preparado para sa enactment at taka ma-approve na pwede ko malaap ta iyan nagyang kuto kapakayto o mga gun-related violence. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po niyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Antabayanan po ang balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan hatid ni Leo Magpayo sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Akala mo ba may mga pagkaing zero calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkain tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ang mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Naggay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang benchmark interest rate sa unang pagkakataon sa mahigit 2 taon kasabay ng babala na maaari pang sundan ng maliliit na pagtaas para pigilan ang pag-akyat ng presyo dahil sa gyera sa Iran. Nagpasya ang Monetary Board na magtaas ng 25 basis points kaya nasa 4.5% na ang policy rate. Tumaas din ang overnight deposit rate sa 4% at lending rate sa 5%. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona, mas epektibo ang sunod-sunod na maliliit na pagtaas kaysa isang malaking hakbang na maaring makagulo sa ekonomiya. Ginawa ang desisyon matapos umakyat sa 4.1% ang inflation noong Marso, mas mataas sa forecast at target ng BSP dahil sa mahal na langis at epekto ng global supply shocks. Hindi rin naging unanimous ang boto at kinonsidera pa ng BSP ang 50 basis point hike pero hindi itinuloy upang maiwasan ang biglang paggalaw. Inaasahan ngayon ng Central Bank na mananatiling mataas ang inflation, 6.3% ngayong taon at 4.3% sa 2027 bago bumalik sa target range pagsapit ng taong 2028. Naggay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inatasan ng Governance Commission for GOCCs o GCG ang lahat ng government-owned and controlled corporations o GOCCs na agad magpatupad ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng umiiral na krisis sa enerhiya. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 2026-06, lahat ng GOCC at government financial institutions ay obligadong maglunsad ng mga response measure ayon sa kanilang mandato kasabay ng deklarasyon ng National Energy Emergency. Binigyan diin ng GCG na kahit may pagtitipid, dapat manatiling tuloy-tuloy, episyente at hindi napuputol ang serbisyo publiko. Inaatasan din ang bawat GOCC na magsumite ng komprehensibong ulat sa kanilang energy crisis response, kabilang ang mga programa, inisyatiba at aktwal na datos ng natipid na enerhiya at fuel. May 5 working days lang ang mga ahensya para isumite ang kanilang report ayon kay GCG Chairperson Marius Corpius dahil sa agarang pangangailangan ng sitwasyon. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaan, kabilang ang Uplift Program para patatagin ang ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang energy crisis. Naggay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumaba sa 98.5% ang budget utilization rate ng mga ahensya ng gobyerno noong Marso, bahagyang mas mababa sa 99% noong isang taon, ayon yan sa Department of Budget and Management o DBM. Sa 1.24 trillion peso Notice of Cash Allocations na inilabas hanggang Marso, 1.22 trillion pesos ang nagamit habang 19.14 billion ang hindi pa nagagalaw. Gumamit ng 97.5% ng pondo ang line departments habang 6 na ahensya kabilang ang Office of the Vice President, Judiciary, Commission on Audit, Commission on Elections, Ombudsman at Commission on Human Rights ang nagtala ng 100% utilization. Pinakamababa ang Civil Service Commission na may 58.2%, habang mababa rin ang paggamit ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Department of Economy, Planning and Development.
Fully utilized naman ang 87.5 billion pesos na budgetary support sa GOCCs at lahat ng alokasyon sa local government units. Ayon sa isang ekonomista, may indikasyon pa rin ng underspending mula noong 2025 pero nakikita ang paghabol ng gobyerno sa paggastos matapos umangat ang utilization mula 87% noong Pebrero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik na ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Napasuko sina Alex Ayala at Turkish partner Zeynep Sonmez sa powerhouse duo na sina Katerina Siniakova ng Czech Republic at Taylor Townsend ng Estados Unidos 1-6 at 5-7 sa round of 16 ng doubles event ng Mutua Madrid Open. Matapos ang mabigat na unang set, bumawi sina Ayala at Sonmez sa second set, binura ang 1-3 deficit at umabante pa sa 5-4. Pero mabilis na sinarado ng number 2 seeds ang pinto, winalis ang huling tatlong game para tapusin ang laban. Susunod na makakarap nina Siniakova at Townsend sa quarterfinals, ang mananalo sa pagitan nina Coco Gauff at Robin Montgomery at Ulrike Ekeri at Quinn Gleason. Sa kabila ng pagkatalo, solid pa rin ang kampanya ni na Ayala at Sonmez, lalo na tinalo nila ang Chan Haoqing at Fanny Stoliar 6-2 at 6-2 sa opening round. Natapos na ang kampanya ni Ayala sa Madrid, habang si Sonmez ay magpapatuloy sa singles laban kay Solana Sierra ng Argentina sa round of 32. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umakyat sa stepladder round ang University of Santo Tomas matapos lampasan ang mabagal na simula at talunin ang Far Eastern University 16-25, 25-20, 25-18 at 25-16 sa kanilang do-or-die match sa Araneta. Matapos ang masakit na talo sa National University, bumalik ang bagsik ng Golden Tigresses sa second set na pinangunahan nina Angge Poyos, Reg Jurado, Casey Carvalho at Det Pepito para tuluyang alisin sa karera ang Tamaraws. Sa panalo, haharap ang UST sa Adamson sa stepladder round 1 sa Abril 29. Tampok ang most valuable player na si Shai Nitura at best setter Faye Sagaysay. Ito na ang ikatlong beses ngayong season na tinalo ng UST ang FEU. Muling nanguna si Poyos na may 26 na puntos habang nagpasiklab si Pepito sa depensa sa kanyang 18 digs at 15 receptions. Solid din ang kontribusyon ni Jurado, Gula at Carvalho. Para sa FEU, nanguna si Gers Petalio na muntik ng mag-triple-double
pero kinapos ang Tamaraws sa dulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling bumangon ang reigning champion National University matapos talunin ang University of Santo Tomas 25-22, 20-25, 25-23 at 28-26 para makuha ang twice-to-beat advantage sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Tournament. Bumawi ang Bulldogs matapos ang second set slip. Pinangunahan nina Buds Budin at Leo Orjales ang opensa para pigilan ang mga tangka nina Josh Ibanez at ng Golden Spikers na pahabain ang laban. Bukod sa paghiganti sa UST, sinelyuhan ng NU ang semis edge bago ang rematch nila sa Abril 29. Papasok din sa semis ang FEU kontra Ateneo. Malaking moral boost ito para sa 4-peat bid ng NU matapos ang dalawang magkakasunod na talo. Nanguna si Orjales na may 22 puntos habang may 20 puntos si Budin. Para sa UST, kumamada si Ibanez ng 20 puntos pero kinapos ang Golden Spikers sa dulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Bukod sa seryeng A Secret in Prague, may isa pang secret si Andrea Brillantes. Yan ay ang Laya. Yes, may laya siya na under sa Rain Entertainment. Na aside from Andrea, pagbibidahan din ang pelikulang ito ni na JC Santos at Anthony Jennings. Habang patuloy niyang inaabangan ang pinakabagong serye ni Andrea na A Secret in Prague na mag-uumpisa o nag-umpisa ng mapanood noong Biyernes sa Netflix at mapapanood sa TV5 ngayong April 27, araw ng Lunes, matagal-tagal na itong pinaghandaan ng produksyon ni na Direk Lino Cayetano. Ang Rain Entertainment ay isang multi-awarded boutique Filipino studio na nakatuon sa paglikha ng globally competitive, proudly Filipino na mga kwento sa pelikula at serye kung saan ang Laya ang susunod nitong banner project sa pelikula. Kinuna ng kabuuan nito sa Oslob, Cebu, hinango ng pelikula ang inspirasyon nito mula sa kahanga-hangang likas na tanawin ng lugar. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bonggang-bongga naman itong si Joanna Robles, ang leader ng
P-pop group na BINI. Kasi naging weather girl lang naman ito sa US morning show na Good Day LA. Nag-guest nga ang BINI sa nasabing programa kung saan ikinuwento nila ang naging karanasan nila sa Coachella, isa sa pinakamalalaking music festival sa mundo kung saan sila ang kauna-unahang Pinoy group na nag-perform. Pinag-usapan din dito ang kanilang extended play o EP na Signals, pati na ang nalalapit nilang world tour. Mas lumawak nga ang kanilang market matapos ang naging appearance nila sa Coachella. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Susan Aizon at Justin Ocias sa ating Warcast. Salamat din sa ating executive producer na siya ring tagapaghatid ng ating showbiz balita si Steph Vicente. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.